Halika na, sabay tayo. Oh, pusit. At kung sinong may gusto, dahil sa tubig alat, likas na yaman to. Welcome back mga Kaspiro, samahan niyo ako sa ating ginawang pamamana dito sa Taytay, Palawan, kung saan bumisita tayo sa ating magulang at kasabay nun ay sinamantala na rin natin yung pagkakataon na makapamana dito. Kaya samahan niyo kami sa buong kaganapan sa laot. Kasama ko si Kuya Abon. Matapos nating dumaan sa bayan para bumili ng gasolina ay tumuloy na kami. Ayan mga Kaspiro, dito muna tayo mamana sa Taytay para diretsyo na rin bisita sa nanay ko. At nasa ganun mapatikin din natin siya ng masarap na ulam. Kaya tumahan niyo ako. Kasama ko si Kuya Abon. Ito ang unang araw natin dito sa Taytay na pamamana. Kaya let's go. Kagaya ng inaasahan natin mga Kaspiro ay napakalinaw dito sa mababaw, pero kung dito sa baba ng Panganto ay bahagya ng maalog yung mga buhangin, kaya naman eto medyo malabo ang visibility. Target ko sana dito yung yellow dot sweet lips na nagpapahinga, pero hindi natin ito namit ang tamang distansya at tuluyan itong lumayo. Sinubukan ko pang antayin na baka sakaling bumalik, pero sadyang mga pamilyar na sila sa mga namamana dito sa Taytay dahil napakarami ditong namamana na sa day dive, ganun din sa night dive. Kung mapapansin nyo mga Kaspiro, napakaraming mga lubid. Ito yung mga pinaggamit sa pagtatanim ng tambalang. Isa rin sa proteksyon ng mga bahura na ito yung mga lubid mga Kaspiro, dahil hindi ito napapasok ng mga kompresor, kaya yung spot na ito ay talagang kahit papaano ay meron pa ring laman. Maraming mga bait fish pero walang agos at hindi talaga ito akyatan ng mga pelagic. Likas na talaga dito yung maraming bait fish na territorial naman yung nag-hunt, kagaya ng mga coral trout. At dito ay meron ako nakitang Spanish flag snappers at sa unang kalabit natin ay sumablay tayo. At dahil nga halos araw-araw nating ginagamit yung ating pana mga Kaspiro, ay bahagya akong nakapansin ng accuracy. Kaya sinubukan ko pa sa pangalawang pagkakataon sa napakalaking hyphin coral trout na nagpapahinga. Dito ay natiyak ko na mga Kaspiro na taas yung takbo ng ating shaft. Hindi talaga on point sa ating tinatarget, kaya naman sa pagkakataong ito ay nag-adjust na ako ng mga 4 cm simula sa ibaba ng bahagi ng isda. Sa makatuwid mga Kaspiro ay hindi talaga natin sinisentro yung ating shaft sa isda, kundi binababa natin ng bahagya. Grupo ng mga Spanish flag snappers yung nagpapahinga sa napakalaking bato na ito. At sa kakapili natin ng malaki mga Kaspiro ay talagang hindi na tayo nakakalabit. Napansin na nila tayo, kaya nagkaroon na sila ng pagkakataon para makalayo. Patanghali na sa mga oras na ito mga Kaspiro, at dito ay saka pa lang tayo nagkaroon ng kauna-unahang isda para sa araw na ito. Isang hyphin coral trout, yung ating boy na mano. Dahil sa pag-adjust natin ng shaft mga Kaspiro ay nakatama na tayo ng isda. At dahil siguro nagpalit tayo ng rubber, kaya nagkaroon ng diferensya yung takbo ng shaft natin. Hindi na kasi pareho yung haba ng guma. Next dive ay mayroon ako ditong napansin ng mga grupo nitong mga yellow spotted rabbit fish. At hinintay ko lang yung tamang pagkakataon para makalabitan natin ng tuluyan at siyempre para mapili na rin natin yung pinakamalaki. May mga pagkakataon din na may mga laman itong mga pelagic o kaya naman may dumadaan, pero sa pagkakataong ito ay hindi na talaga ako naghangad dahil napakalabo ng visibility. Isa sa mga allergy yung mga pelagic kapag meron sila nakikita na higit na mas malaki sa kanila. Iniisip kasi nila na
predator ang mga ito. Habang patuloy na kumikinding papalapit sa ating pana itong mga rabbit fish, ay inasinta ko na yung pinakamalaki sa kanila. Na spine shot natin mga kaspiro, kaya siguro sa pagbalik natin ay makakapana pa tayo muli, hindi kasi nabulabog ng gusto yung mga kasama niya. Sineryoso ko na dito yung paghahunting natin ng mga territorial para na sa ganon ay makabawi man lang tayo kahit sa panggasolina natin. Hindi naman tayo nagkamali dahil mayroon pang nagpaiwan na rabbit fish kasama ng napana natin kanina. Binalikan ko pa sa pangatlong pagkakataon yung spot na ito mga kaspiro, pero mayroong naiwan na maliit na lang at undersize na ito, kaya hindi na natin pinana pa. Matapos ang mahaba-haba nating binaybay na bahura mga kaspiro, dito ay nakasumpong ako ng isang Barchi Coral Trout sa panganto, habang sa kaliwang side naman natin ay mayroon din isang Leopard Coral Trout at may kasama itong isang Yellow Spotted Rabbit Fish. Hinintay ko lang yung tamang timing at magandang pagkakataon para tuluyan natin ito makalibitan, pero sa hindi inaasahan ay nadouble pa natin silang dalawa. Napakaganda sana ng timing natin mga kaspiro, kaya lang yung shaft natin ay bahagyang umungot sa bato. Tatanggalin ko sana yung pagkakabaon nito sa bato, pero nung papalapit na tayo ay napansin kong alanganin yung pagkakatama natin dito sa isang Leopard Coral Trout, kaya naman hinawakan ko nito at pinigtas ko na yung sugat niya para sa ganon ay hindi na ito makabitaw. Ilang beses pa natin ito binalikan mga kaspiro para tuluyan nating matanggal yung ating shaft na nakabaon sa bato. At sa awa ng Diyos ay nagtagumpay naman tayo matapos ang ilang beses na pagtsatsaga natin sa pagtanggal nito. Siyempre pa maraming salamat po kay Sir Darius Pamadeco Pistejo and family, kay Bro Marcelo Bernaldez, kay Ma'am Camila B, at kay Bro Raymond Lau. Papalapit na yung ating kasama mga kaspiro para sunduin tayo, at dito sa may kapirasong crack ay meron ako nakitang 3 pirasong Yellow Spotted Rabbit Fish na nakatambay, kaya hinanapan ko ito ng magandang anggulo nang sa ganon ay maidouble na muli natin. Spearfishing Joseph Agdon, respeto sa tubig, spearfishing life, huwag pabayaan! Peace and love sa dagat man. Ito na yung ating naging huling dive para sa araw na ito mga kaspiro. Umuwi na kami dahil naghahabol din kami. Nagkataong kasing pahibas ngayon o palutide,
Kaya mahirap kapag naiiwan yung bangka sa labas. May mga kaso na kasi dito na nawawala ng mga bangka. Bumenta lang tayo ng 540 mga kaspiro, kaya anong pagkahapon ay muli kaming naghanda para muli tayong sumubok na mag-claim ng biyaya. Prepare tayo mga kaspiro para sa ating gagawing pamamana ngayong gabi. At para sa mga nagre-request ng night dive natin, ito na. Sana ay makahuli tayo ng marami, makauwi tayo ng ligtas at magkaulam tayo ng masarap. Nandito ako ngayon sa Taytay, kaya samahan nyo kami. Kasama ko si Piabon. Let's go! Unang bisis natin mag night dive mga kaspiro, pero ang sumalubong sa atin ay bahagyang masalimuot na panahon. Ayan na, ulan na mga kaspiro. Dive na tayo, baka mabasa tayo dito sa taas. Unang isda natin mga kaspiro, isang rabbit fish o tinatawag sa aming manaring, at lilikuan naman sa ibang tawag. Huwag sirain ang kalikasan, pre. Ingat sa dagat, huwag mong kalimutan. Diyan tayo kumakain, diyan tayo galing kaibigan. Ingat sa dagat, huwag mong sayangin. Isda natin, buhay natin yan. Ingatan natin. Ang gamit natin ngayon mga kaspiro na pana sa ating pang night dive ay isang quick release na 70 cm. Mayroon tayong rubber na 14 mm at nasa 30 cm naman yung haba. Sa totoo lang mga kaspiro, hindi ko na rin alam kung anong klase ang pagkakasunod-sunod natin ito ng mga isda, dahil kung mapapansin nyo ay halos puros mga rabbit fish lang din yung ating mga pinapana. May mga parrot fish tayo na dadaanan, pero syempre kagaya nito hindi natin inuhuli. Bukod sa hindi ito nabibili dito sa amin ay pinagbabawal syempre ito. At sa ating pagpapatuloy ay meron ako nadaanan dito na abalon o yung sobra-sobra na mas kilala sa tawag na lagpasan o lapas. Mahal sana yung abalon mga kaspiro, pero hindi natin na pabenta ng buhay dahil nailagay ko sa cooler natin na may ice, kaya namatay ito. Normal size na ito ng uri ng mga rabbit fish mga kaspiro, hindi ito lumalaki ng gusto. Mas kilala ito sa tawag na taragbagok o bararawan, at paro naman sa ibang tawag. Ganito na talaga kalaki yung kanilang normal size, at good size na ito kumpara sa ibang mga isda na higit na lumalaki kumpara sa kanila.
pangkalahatan ay 4 na pirasong abalon yung ating nakuha. Kung naibenta sana natin ito ng buhay ay 100 ang bawat piraso nito. Respeto sa tubig. Spearfishing life. Huwag pabayaan. Peace and love sa dagat man. Spearfishing Joseph Agdon. Tara na brat. Spearfishing life. Huwag abusuhin ang biyaya. Dagat ay buhay. Kaya Mayroon tayo ditong natagpuan na isang crocodile fish. Pero hindi natin ito kinuha. Masakit kasi ito makatinik. At isa pa ay napakalayo ng bangka sa atin. Mahirap din ilagay sa ating sinaya. kalimutan kalikasan tong tahanan. Bato coral, isda sa paligid. Respeto lang, wag mong sirain kapatid. Wag puro kuha, magtira rin naman. Para bukas, may babalik na karagatan. Isang lapu-lapu ang vertical na posisyon. Ang ating sinubukan panain dito mga kaspiro. Napakahirap ng kalagayan niya pero na-stone shot natin ito at namatay sa loob ng bato. Sayang naman kung iiwanan natin kaya ginawan ko na lang ito ng paraan para tuluyan nating mahuli. Huwag magtapon ng plastic sa baybayin. Yan ang kalaban ng dagat natin. Tingin mo, kung gusto mo ng linis, simulan sa sarili. Pag nagmamahal ka sa dagat, mararamdaman ngayong totoo pare. Yeah, spearfishing Joseph Agdon. Respeto sa alon, respeto sa buhay, yan ang direksyon. Pag marunong kang mag-ingat, tunay kang alalay. Hindi kailangan bongga para maging bayani. Simple lang, huwag sirain ang kalikasan, pre. Ingat sa dagat, huwag mong kalimutan. Diyan tayo kumakain, diyan tayo galing kaibigan. Ingat sa dagat, huwag mong sayangin. Isda, hangin, buhay natin yan. Ingatan natin. Spearfishing Joseph Agdon. Spearfishing life. Huwag pabayaan. Peace and love sa dagat man. Ingatan natin. Ingat sa dagat. Spearfishing Joseph Agdon. Tara na brat. Spearfishing life. Huwag abusuhin ang biyaya. Dagat ay buhay. Kaya ingat. Lumapit yung kasama natin sa ating mga kaspiro kaya sumampa na ako sa bangka para maisali natin yung isda at makapagpahinga ng saglit bago tayo makapag-dive ulit. Huwag kalimutan kalikasan tong tahanan. Bato corals, isda sa paligid. Respeto lang, wag mong sirain kapatid. Wag puro kuha, magtira rin naman. Para bukas, may babalik na karagatan. Ingat sa dagat, wag mong kalimutan. Diyan tayo kumakain, diyan tayo galing kaibigan. Ingat sa dagat, wag mong sayangin. Isda, hangin, buhay natin yan. Ingatan natin. Huwag magtapon ng plastic sa baybayin. Yeah, yeah, yeah.
Yan ang kalaban ng dagat natin, tingin mo. Kung gusto mo ng linis, simulan sa sarili. Pag nagmamahal ka sa dagat, mararamdaman niya yung totoo, pare. Yeah. Spearfishing Joseph Agdon, respeto sa alon, respeto sa buhay, yan ang direksyon. Pag marunong kang mag-ingat, tunay kang alalay. Hindi kailangan bongga para maging bayani, simple lang. Huwag sirain ang kalikasan, pre. Ingat sa dagat, huwag mong kalimutan. Diyan tayo kumakain, diyan tayo galing, kaibigan. Ingat sa dagat, huwag mong sayangin. Ingatan natin. Yeah. Spearfishing Joseph Agdon, respeto sa tubig. Spearfishing life, huwag pabayaan. Peace and love sa dagat, man. Ingatan natin. Ingat sa dagat. Spearfishing Joseph Agdon, tara na brat. Spearfishing life, huwag abusuhin ang biyaya. Dagat ay buhay, kaya ingatan natin to, brat. Yeah, yeah. Pag sumised sa ilalim ng alon, huwag kalimutan kalikasan tong tahanan. Bato, corals, isda sa paligid. Respeto lang, huwag mong sirain, kapatid. Huwag puro kuha, magtira rin naman. Para bukas, may babalik na karagatan. Ingat sa dagat, huwag mong kalimutan. Diyan tayo kumakain, diyan tayo galing, kaibigan. Ingat sa dagat, huwag mong sayangin. Isda, hangin, buhay natin yan. Ingatan natin. Huwag magtapon ng plastic sa baybayin. Yan ang kalaban ng dagat natin, tingin mo. Kung gusto mo ng linis, simulan sa sarili. Ito na yung ating huli mga kaspiro kagabi. Nung tumingin ako sa oras ay ano pa pala, maaga pa. Ito pang ulam. Ayun, ang ulam. Papadala lang natin ito sa ating kasama para dalahin sa buyer. Yan o, malaki. Nanggit na puti. Wow, pusit! Alright, so 4 na piraso na. Ito yung ating kinita mga kaspiro, 4.8. Yung ating mga pinanaan sa gabi, 384 times 80 ang kilo. Yung mga danggit natin, yung kasama naman natin naka 160. At ito yung ating lulutuin. Yun. Shoutout po tayo mga kaspiro. Maraming salamat sa patuloy na suporta at walang sawang panunood. Ito yung ating HQ dito sa Taytay. Yan ang setup natin. Sa duyan lang tayo natutulog. Maraming salamat kay Marcelo Bernaldez. Shoutout din kay Romel Navarrete, Jerry Luo Aya. Maraming salamat kay Jobin Celos, Mark Ram. Ganun din kay Fishing May Hobby Official. Shoutout po Rini Alisin ng Pasay City, kay Sir Etan, kay Jupit Kahildo. Maraming salamat. Danilo Atios Prince Adalim, Rainy Mil Malilin,
Alexander Sidila, maraming salamat din kay Victoria Pamintuan, ganon din kay Shirley Taintas. Nobim John Batak, maraming salamat din kay Rafi Spear Fishing. Eduardo Yunson, shout out din kay Renante Legas, Jason Alferez, at Frederico Jaber. Neron Ryan Sinso, maraming salamat sa no skip ads, at ganon din kay Ernesto Hezon. Angel Hernandez, maraming salamat po. Leopoldo Olsal, at kay Anika Pedraza. Welvic Mendoza, maraming salamat din kay Art Benjola, at JL Lapuente, maraming salamat po. At shout out din kay Ronald Dimbudo, ganon din kay Abel Otadora, at Jake Abiners for Fishing. Maraming salamat mga Kaspiro, kahit na re-upload lang yung ating in-upload ng previous video natin, ay maraming salamat pa rin sa suporta. Hindi kasi tayo nakapag-edit at nagkataon din na nagkaroon ng bagyo, kaya hindi tayo nakalaot. Sa makatuwid, wala tayong pang-upload. Ganun pa man, kita-kita po tayo sa sunod nating video mga Kaspiro. Ingat po tayo palagi, and God bless us all. Fishing Joseph Agdon, respeto sa alon, respeto sa buhay, yan ang direksyon. Pag marunong kang mag-ingat,